Ayan, kakagising lang yan. Bibili kami ng ulam kasi para sa akin mas nakakatipid siyang bumili ng ulam kaysa magluto. 60 pesos nakakabili ka na ng ulam. Pero pag nagluluto ka, 60 pesos mo is baka kulang pa yun sa pangsahog. Lakad lang tayo. Medyo malapit lang naman. Andun lang sa bandang bungad yung bibinta ng ulam. Medyo mainit pero okay lang. Kasi hindi pa naman ganun kainit. 8 o'clock pa lang dito. Tsaka maraming puno. Ayan yung kasama natin. Gusto mag-eyeglasses dahil takot sa araw. Alam mo naman, vampire. Walang masyadong tao. Dati dito kami bumibili ng ulam. Pero, lumipat na ako. Meron kasing tindahan nandun. So, doon na side, meron din nagbibinta ng ulam. Dito kami bumibili ng ulam namin. Yan. Tapos dito na side, yan yung bakery. Ay, ayan. Manok. Manok pa rin. Yan yung kanilang mga ulam. Medyo mura lang dito, 60. Eh, upo ka muna, nak. Sit down. Wait, kuya. Yeah. 60 yung ano nila dito, 30 yung gulay. Tapos yung beef is 70. Wala pa si Kuya busy, wala kasi siyang kasama. Ay, hindi pala to. Wala ka na talagang kasama, no? Wala pa. Meron pa ulakdakan, may beef steak. Mga matatagal pa yun. May bopis. Yan lang ang magaganda. Nag-aaral? Laman lang, no? Opo, kahit pwede rin may buto-buto. Oo. Tapos na lang ano ka. Tapos, pero hindi kaya. Lahat lang nag-ano ko sa ano. Sumusuko ko sa gulay. Oh, mataas na yung gulay. Di na Kamatis 180, 200. Oh? Kami kasi hindi namamalengke minsan pero gulay hindi kami masyadong ano. Okay. Magkano nga? 60, no? Oh. May beef steak ako na. So, dadaan na rin kami ng kanyang snacks para sa school. Ano po? Pabili po 2 juice. Sesto. Kahit ano, Ate Sel. What's that? Visit. Hoy, hawag ha. Shh. No, don't touch ka. What do you want? Dewy donut? No chocolate. Oy, dewy donut po. Magkano? Yung strawberry ba gusto mo? O strawberry daw po. So, nakabili na kami ng ulam namin. Ito. So, kasya na sa amin 2 yan. Yan yung ginagawa ko lagi pag may pasok si Vincent sa school. Initin lang natin yung kanin kagabi. Para, yun na yung kakainin dahil sayang naman kung itatapon natin. Pwede pa yun dahil sa mahal ng bigas natin. So, kailangan natin huwag magsayang ng pagkain. Si Vincent, so kanina pa yan gising. Muna siya ng TV. So, habang nag-aasikaso ako, habang piniprepare ko, lalagyan ko ng tubig yung mga bote namin. So, nanonood muna siya ng TV. Kasi, maya-maya, kakain kami. Pagkatapos, aalis na. Maaga kami ngayon. Kailangan naming agahan ngayon dahil may pupuntahan pa kaming iba. So, yan. Pupunta pa kaming CSN. So, yan.
Ano, busy-busy. Maghapon na naman tayo sa labas. Ulan, init. Ayun. Ay, Diyos ko, buhay nanay. Pero, yun, laban pa rin. Hugasan ko muna yung aming mga baon na ng tubig. Hugasan muna natin yung baon na ng tubig. Para, hindi siya, iba kasi yung amoy, di ba? Iba yung amoy pag hindi mo nahugasan yung lalagyan. So, kailangan araw-araw mo hugasan din. Tapos mamaya unti, kakain na kami. Kaya ako nagbabantay sa kanya sa school dahil napakalayo kasi ng school niya. So, transfer lang kami doon, di pa niya kabisado. Para in case of emergency or madali akong makadating sa school. So, kaya hindi na ako umaalis doon. Pero ngayon, naghigpit yung school nila, bawal pumasok. So, kailangan ko lang kumuha ng ID para pwede tayong makawaiting sa loob. Kasi pag sa labas, alikabok, ulan, init, sagap mo lahat. So, baka magkakasakit tayo. Hindi kasi pwede talaga siyang iwan sa school. Siguro, pag tumagal-tagal, baka pwede na. Pero sa ngayon, hindi pa dahil transfer kami nga, hindi pa niya masyado doon. Saka napakalayo dito. Lugi ka rin sa pamasahe. Buti kung probinsya to dahil pwede lang maglakad. Dito, hindi mo pwede basta lakad-lakarin lang. Kaya iba talaga yung buhay sa probinsya. Buhay sa probinsya, less gasto, pero less gasto, tapos meron ka ng pwede ka nang makakuha din ng magtanim ng mga gulay. Mas nakakatipid sa probinsya, pero kasi hindi rin maganda. Ang advantage lang, walang masyadong pwedeng mapagtrabahuan sa probinsya. Dahil yung kadalasang mga source of income doon is yung pagbubukid. Kung wala kang bukid, wala kang lupain, anong source of income mo doon? So, kailangan mo talaga pumunta dito sa Maynila, makipagsapalaran, kahit lahat ang binibili talaga. Pati kangkong, sa probinsya yung mga ganyan, marami yan. Sa mga, hindi naman sa pag-aano, no? Hindi, pero kasi dati, first time ko, nakakita ko lang kung nabibingta. Nagulat ako dahil sa amin kasi sa palayan lang yan, nakikita yung mga kangkong. At hindi yan kinakain ng mga tao dati. Meron na siguro kumakain, pero hindi ganun kadami. Madalas kumukuha kami ng kangkong para ipakain sa alagang baboy. Yun. Pero huwag siguro maraming makarelate. Pero ngayon, kumakain ako dahil siyempre, kaya malaking pinagkaiba sa probinsyang buhay, pero kahit mahirap dito, marami ding mga tao gustong manirahan dito kasi marami kang pwedeng mga opportunity kasi nandito din sa Maynila. Marami kang pwedeng pagtatrabahuan dito. Marami kang pwedeng mapasukan dito. Tsaka, kung sakaling mayroon kang business, kahit sari-sari store, kumikita talaga dito. Sa probinsya kasi, kung may sari-sari store ka, ayun, uutangin lang. Tapos, hindi mo pa alam kailan ka babayaran. O yung iba pa, pag siningil mo, sila pa yung galit. Sila na ngayon may utang, sila pa yung galit. O, diba? Sinong relate dyan? O, diba? Tama? So, kaya, kahit ganito buhay, fight pa rin. Dahil, ganito talagang buhay. Wala na tayong magagawa. So, ihahanda ako na. Kakain na kami ni Colette. Kasi pag kumain kasi to 1 taon. Matagal to pag kumain.
Kaya dapat 10 o'clock kasi. Dapat 10 o'clock nakakaalis na kami dito. So, 8:35 na. Kakain pa kami, maliligo pa kami. So, yun, kailangan naming agahan. So, dito ko na lang rin tatapusin yung aking vlog. Thank you for watching. Sana po kayo sawang sumusuporta sa aming channel. At share na din po sa ating mga video. Salamat sa mga nanonood. Thank you. Bye-bye. See you next time.